Good evening, brothers, sisters, brethren. Before I go to the talk, gusto ko lang malaman ng lahat na I'm on schooling or training ngayon. Online muna ang training sa mga academic subject. Pero di talaga siya nag-start pa. Informal pa klase. Bale, puro attendance lang. Kaya pumapasok pa rin ako sa office to support yung mga naiwan kong mga ka-opisina habang nasa school. Di ba ilang beses ko na nasasambit ang schooling na to sa mga testimony at sa talk ko. Alam ko, last to ko, nasabi ko na pag wala akong maisip na topic sa talk, yung experience ko na lang with God, yung binabahagi ko. And again, right now, I was tasked to do a short talk. Naisip ko agad yung na-experience ko yung answered prayer from God. So, naisip ko, manabi na pala akong blessings na naibigay sa akin si God. So sa dami ng blessings and answered prayers, naisip ko, what should I do to give thanks to the Lord for all the blessings that He gave to me? And this is my topic of the talk. What we must do as Christians to thank the Lord or thanking God. And this is my thought on how we can thank God. First, we should be grateful to God for being always there to guide us and bless us. Sabi sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 18, in everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. O sa Tagalog, sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. So, kahit anong circumstances ang dumating sa atin, if it concerns God, let us always thank Him. May mga prayers tayo na di natutupad o binibigay si Lord. Magpasalamat pa rin tayo sa Kanya sapagkat lahat ng mga ito ay may kadahilanan. May mga reasons kung bakit dinidelay ni Lord yung prayers natin. Kung ibase naman sa experience ko, ito nga yung sa schooling ko, I've always prayed for it. Pero nung dumating naman, naislas ako sa schooling. So it's frustrating. Pero dumating naman yung kasagutan kung bakit hindi naman ako napasama sa schooling. Nagka-COVID yung mga kasama ko. So, dapat di ako na-frustrate. Kumbaga, dapat nagpasalamat ako kasi nilalay ako ng Panginoon sa kapamakan. And second, let us use the blessings that we have received to honor God. So sanabi sa Colossians 3 sa Colossians chapter 3 verse 23 to 24. And whosoever you do it heartily as to the Lord and not unto men, knowing that the Lord we shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord. For ye serve the Lord Christ. O Tagalog, anuman ang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon at hindi ng sa tao. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang gantimpala, mana paglingkuran ninyo ang Panginoon sa Kristo.
So gamitin natin yung mga blessings na binigay sa atin ng Panginoon para sa kanyang mga gawain. Binigay sa atin yung mga blessings na yan with the purpose or reasons. We are blessed by God to be a channel of His blessings. So we should share it to others who needs blessings. Sabi nga sa Colossians chapter 1 verse 12, give thanks unto the Father which had made us need to be partakers of the inheritance of the saints in light, who had delivered us from the power of darkness and had translated us into the kingdom of His dear Son. Na nagpapasalamat sa Ama na ginagawa niya tayong lahat karapat-dapat na makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at nilipat niya tayo sa kaharian ng kanyang minamahal. So yun, magbigay tayo ng papasalamat sa Ama na kasama tayo sa naging partakers nung liwanag na binigay sa atin. So, sa third, let us use the gift that we have received to honor Him. Let us walk in the Spirit. So, sa Acts 2, verse 38, then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Halos lahat naman tayo, alam natin yan. Nakalagay yan sa logo ng Revival Fellowship. Sa Tagalog, at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat sa inyo sa pangalan ni Yesu Kristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang kalooban ng Espiritu Santo. Lahat tayo naman ay nabaptize, na-receive natin ng Holy Spirit with the evidence of speaking in tongues, which is one of the gift na kasama once na-receive natin ng Holy Spirit. So, ano-ano ba yung mga gift na yun? So, sa 1 Corinthians chapter 12 verse 4 to 11. Ito ang sinasabi nito, yung mga gifts na natanggap natin once na na-receive natin ng Holy Spirit. Now, there are diversities of gifts, but the same Spirit. And there are differences of administrations, but the same Lord. And there are diversities of operation, but it is the same God which worketh all in all. But the manifestation of Spirit is given to every man to profit withal. Verse 8, for to one is given by the Spirit the word of wisdom, to another the word of knowledge by the same Spirit. And verse 9, to another faith by the same Spirit, to another the gift of healings by the same Spirit. And verse 10, to another working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another diverse kinds of tongues, to another the interpretation of tongues. And the last verse, but
All this work, the one and the self-same Spirit, dividing to every man severally as his will. These are 9 gifts that are given freely when we receive the Holy Spirit. It's up to us to use it. Ano ba yung 9 gifts na yun? Word of wisdoms, word of knowledge, faith, gifts of healing, working of miracles, prophecy, discerning of spirits, diverse or speaking tongues, and interpretation of tongues. So 9, maraming gifts once na-receive natin yung Holy Spirit. Binigay yung mga gift na ito para sa atin to use it and glorify God. So, sa 1 Timothy chapter 4, verse 14, sabi dito, sabi ni Paul kay Timothy, neglect not the gift it is in thee, which was given by thee by prophecy, with the laying of the hands of the presbytery. Sa Tagalog, wag mong pabayaan ang kaloob na sa'yo'y binigay sa pamamagitan ng propesiya na may pagpapatong ng mga kanyang kapulungan ng matanda. So, kumbaga, yung mga gift, hindi natin dapat i-neglect. So siyam na yan. Sigurado namang kahit isa o dalawa, meron tayong na-receive. So let's use them to glorify God. Ganun din sa 2 Timothy chapter 1 verse 6. Wherefore I put in remembrance that thou stir up the gift of God which is in thee by the putting on of my hands. For verse 7, for God had not given us the spirit of fear, but of power and love and of a sound mind. In verse 8, be not therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner, but be thou partaker of the affliction of the gospel according to the power of God. So let's not be ashamed. Kumbaga, blessings, ipamahagi natin. Yung mga testimony natin, kailangan natin i-share. Hindi natin maaaring bayaran o ibalik sa Diyos ang kanyang binibigay sa atin. Ngunit maaari nating liwalatiin siya sa pamamagitan ng pamumuhay natin. Maaari nating ipakita ang pasasalamat kay Jesus at sa mga tao na namunan sa atin sa pamamagitan ng pananatili nating matatag sa ating paglalakad kasama si Jesus. Pagsunod sa Kanya sa pinakamabuting makakaya natin at pagsasabuhay sa Kanyang mga salita. Parang hanggang doon na lang ako. And remember, ito na lang, yung that God doesn't want something from us. He wants something for us. The blessings we receive from God and through others are not debts to repay, but a reminder of God's grace. So, yung mga blessings na natatanggap natin, hindi yun utang na babayaran natin kay Lord. Kumbaga, reminder
sa kabutihan ng Panginoon. Yun lang.